Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Ask. Sabi dito, names of senators mentioned in the joint affidavit of ex-Marines na allegedly may mga mali-maletang deliveries. 1, 2, 3, 4. Apat na senador nakalista dito. Isa lang munang banggitin ko, Tito Soto. Ano? So, of course, these are allegations. Please be responsible with your comments. But, come on, Senator Ping Lacson. Hindi pwedeng patay Malaysia. Ipatawag ninyo ang mga ex-Marines. They have to prove their allegations. Ano nga ulit ang motto ninyo, Senator Ping? Ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Please put into action. Magbabantay ang taong bayan. Okay. So ito, ikinabit ni Dare to Ask yung page 15 sa kanilang joint affidavit. Basahin ko ha. Kami, ayan, si Orbilio, Bolontate, Toby at iba pa kasama si Saldico ay nag-deliver kay Senator Tito Soto ng 5 large maleta sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Kabe? Grabing maleta ito, no? Again, ulitin natin, these are allegations. Hindi pa naman lang walang prueba. Kasi ito, salaysay lang nitong mga Marines. So itong mga nababanggit na pangalan, talagang expected na yan na they will deny. So, sa korte, may tatlong levels of court. Pinakamababa ang Court of Public Opinion. Tayong mga netizens, kanya-kanya tayo ngayon magbuo ng opinion, conclusion, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang mga Marines ba? O itong mga napangalanan ng mga lawmakers na mag-todo deny? So, bahala na tayo niyan. Mayroong court of law. Yun na yung mga piskal, korte, hanggang makarating sa Supreme Court na ebidensya ang kailangan. So, dito, sa Court of Public Opinion, kung ano lang yung ipresenta kanina, kung ano yung yun na. Tayo na ang mga judges, mga taong bayan, kung kanino tayo maniniwala sa 18 Marines o sa mga mambabatas na magsabing I categorically deny, those are blatant lie, ganon. And ang pinakamataas na korte is Court of God or Justice, Judgment Seat of Christ. Nakikita lahat ng Diyos ang ating ginagawa. Makalusot ka man sa Court of Public Opinion, makalusot ka sa Court of Law, but sa Court of God, Judgment Seat of Christ, ay talagang darating ang panahon. May pagtutuos, may paniningil. Kaya, sige lang. Yung mga gumagawa ng mga ito, deny ng deny, o di, sige, wala kaming magawa. Ito nga, sabi ni Senator Lacson, mahina daw, mahirap i-convict. Mahina daw ang ebidensya laban kay Romualdez. Di wala. Tapos sa Pangulong Marcos Jr. daw, walang link, walang direktang ebidensya, as in wala. Di wala. Hanggang Court of Public Opinion na lang kami. Sa aming mga puso't isipan, may mga desisyon na kami kung sino talagang mga utak, sinong na-involve. So sa Court of Law, wala kaming magawa. Kaya lang umaasa kami sa Court of God
na darating ang panahon, pananagutin ng Diyos itong mga gumagawa ng mga ganito. So, Senator Tito Soto tumanggap ng, ano kayang reaksyon ni, aside sa deny, ang kinakatakutan ko nito, yung patong-patong na kaso na isasampa sa mga 18 Marines. Kasi si Trillanes, magsasampa daw ng cyber libel sa, So itong mga pinangalan ng senador, lalo na itong si Senator Soto, kaya ito? Magsasampa rin ba ng kaso? Let's watch and see. Ang pinakamatindi, yung pinangalanan nila mismo ang Pangulo. Sa dalawang residence niya, Forbes Park, 41 Forbes Park, at saka sa Paway, Ilocos Norte. Sabihin ko na rin, isang kongresista, presidential son, Sandro Marcos, pinangalanan din nila na nag-deliver sila ng maleta. No? Sino pa yung mga nauna ko nang nabanggit? Madam Chair, Stella Kimbo. May litrato eh. Maraming maleta ang na-deliver. Hindi ko na mabilang. Basta, around 5. More than 5 ba? So, dito kay Senator Soto, allegedly, 5 malalaking maleta. Kung totoo ito, magkano kaya ang laman ng isang malaking maleta? Kasi, depende pala ang sizes ng mga maleta, hindi pare-parehas. Tapos, binibilang daw talaga yan, sabi ng mga Binibilang, tapos mamaya ibabalik. Napaka-detalyado yung mga picture na ipinakita ng mga Marines. Kita mo, bundle-bundle na tigo 1,000. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot na gyud. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gyud ni sila karon. Linsin, lansang, hero. So kompleto among gihatag sa iya. Baba na yan. Ada oh. Nama gichikin dia. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og doon na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud mi inaanay sin nga nakapos panalangin. Maini kay pagbuot ni sa ang tingaling nga maabot ng among pangandoy. Kinabuhi. Oo, so sa mo lang pangkamot wala di mahimo. sumuna ni ang hitsura sa mao nga panimalay ilang Angkol ug Ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod. Nga silupin lang yun in town. Among balay o payag biyay. Mo na among kahimtang. Muna ni ang ilang kahimtang ilang Ante. In town among atop Ilang kaldero isa ra ka buok. wala gyud. At gyud kay sa Ginoo nga naara gyud nakaabot sa amo nga tabang nga wa namo damha nga karong adlaw gyud. Naara gyud ay naluoy sa amo nga
sa among paimtang ay amin adlaw do mangita taon ako. Salamat kayo te. Salamat